Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid sa ating pong aralin na ipagpapatuloy para sa ating pong mga mana ng kapahayagan, lalong-lalo na sa inyong mga bagong pinapapasok ng Ama. Ito'y kanyang sinadya upang kayo ay lubusang maging malago sa inyong paglakad na espiritual mula sa inyong kitbog, sa inyong bautismo sa tubig, pagsisisi, bautismo sa tubig, pagkatapos kayo pinanganak na, ngunit hindi kayo mananatiling bata sa harapan ng ating Ama. Kayo ay lalago. Dadaling kayo sa inyong tamayong nakaranasan at doon kayo ay babautismuhan ng apoy. Ang apoy ng bautismo, ang bautismo ng apoy na ito ay mga kapagsubukan, mga kahirapan, mga kahapisan, mga pag-uusig, o kung ano pa man yung dapat humadlang sa inyo, pinahihirapan kayo at kayo ay hinahadlangan o kaya inuusig o kaya pinahihirapan ng dahil sa iyong pananampalataya dito sa kingdom, pinaglalait kayo. Ano man ang mga bagay na inyong hinaharap na salungat sa inyong paglilingkod, ito'y apoy na darating sa inyo. Asahan po ninyo yan, pero huwag kayong matakot at huwag kayong mabahala kung kayo ay matapat sapagkat ang apoy na yan ay pampalinis. Ang apoy na yan ay susunog sa lahat ng karumihan at ang apoy na yan ay magpapatibay at lalong magpapatotoong kayo'y tunay na mga anak ng Diyos na hindi lamang ang inyong mga pangako mula sa bibig, kundi ito'y mula sa puso. Pag-ibig na hindi lamang mula sa bibig, kundi mula sa puso. Aalisin ng apoy ang kapagpahimbabawan at ang apoy na yan ang siyang maglilinis upang kayo ay makitang tunay na mga ginto sa harap ng ating dakilang Ama. So, sa ating pag-aaral mga kapatid, sa oras na ito ay pagpapatuloy natin, ay magpapasimula sa tanong na kalooban ba ng Ama na tayo'y maging masagana. Sa Ingles, is prosperity the Father's will. Kung kalooban ba ng Ama na tayo ay maging masagana, ito'y ating pag-aaralan sa pamamagitan ng mga pagsagot ng mga tanong na ito na karaniwan ay nasa isip ng mga tao at pati yung kanilang mga akusasyon, haka-haka, na hindi naman nababase sa Biblia. Alam kong ang tradisyon ang may kasalanan nito, tulad ng Holy Trinity, wala naman diyan, pinamudmud sa atin, dapat Holy One. Tulad ngayon, pinamudmud din sa atin ang karukhaan ay isang virtue, poverty is a virtue. Hindi naman sinabi ng Ama yan. Ang tradisyon, ang relihiyon ang nagsabi niyan. Sino pong nagsabi niyan? Yung mga Espanyol na dumating dito at ginawang doktrina ng mga Katoliko upang tayo ay palaging mapailalim sa kanila, upang tayo ay palaging dukhang walang kapangyarihan sa ating sarili at palagi tayong kanila na lamang pinanghahawakan sa liig sapagkat wala tayong kapangyarihang gumawa ng ating gustong gawin. Ito po ay naging doktrina ngayong nilagay sa Bible na salungat naman sa sinabi ng Ama sa Deuteronomy 28 na sinabi niya, kahit saan ka pupunta, pagpapalain kita. So, magpapasimula po tayo sa mga tanong na ito at ito'y ating sasagutin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anak ng Diyos ng mga mana ng kapahayagang ito. Pastor, magandang araw po sa inyo. Ilan lang po ito sa mga tanong na mula sa ating mga televiewers at sa mga kingdom citizens. Marami pang naninira sa kingdom ministry dahil nakikita nila na lubos kayong pinagpapala ng Ama Pastor. Sinasabi nilang kayo ay nagpapayaman lang ng inyong sarili habang ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kapanahunan ay naninirahan sa karukhaan. Ano po ang kalooban ng Ama tungkol sa kasaganahan o prosperity, Pastor? Alam ninyo, mga kapatid, maling haka-haka yung dahil ang anak ng Diyos pumunta rito pagkatapos namuhay sa karukhaan. Hindi naman talaga siya namuhay sa karukhaan. Pumunta lamang siya dito, sinabi ng banal na kasulatan, siya'y mayaman, ngunit siya'y nagpakadukha upang sa ganon tayo naman ay magsiyaman. Napakaganda nung sinabing yun ng banal na kasulatan ni Apostol Pablo. Sinabi niya roon, he was rich, he became poor for the reason that we might become rich. Napakalaga. He was rich, he became poor, there is a reason. So that we may in turn become rich.
Pwede na ba natin basahin yan sa wika natin? Opo, Pastor. Okay. Sa pangalawang Korinto 8, versikulo 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Oh, siya ay mayaman, ngunit siya'y pumarito at nagpagadukha sa dahilang tayo ay kanyang payamanin. Kung physical, financial, o spiritual ninyo yan, lahat dala na doon, mga kapatid. So ito naman ang aking take dyan sa bagay na yan. Kung ang karukhaan ay merong tinatawag na redemptive value, may redemptive value ang karukhaan, magpapakadukha talaga ako tulad ng ginawa niyang siya'y mayaman, siya'y nagpakadukha upang tayo ay mangagsiyaman. Nagpakadukha nga siya para tayo magsiyaman kasi dukha na tayo dati. Pero kung ang karukhaang yan, merong redemptive value tulad ng ginawa ng Ama, magpapakadukha talaga ako. Pero kung wala namang redemptive value, bakit ko gagawing magpapakadukha ako? Ang pangako naman ng Ama, tayo ay magpapatuloy sa pagpapalang. Sinabi niya na kahit saan tayo pupunta, ano man ang ating gagawin, ano man ang ating panghahawakan, itong lahat ay kanyang pagpapalain. Tingnan ninyo, mga kapatid, no? Kung ang karukhaan ay walang redemptive value, tapos hindi ka paligtas, ano ang kabuluhan nun? Ang birtue ba nasa karukhaan dahil sa dito ang batayan ng kaligtasan? Pagkadukha, ligtas. Pagka hindi dukha, impyerno. Wala doon ang batayan ng kaligtasan. Ang batayan ng kaligtasan nasa sa pagsisisi, pagtanggap, pagsuko sa kalooban niya, nagagawin ng kanyang kalooban, anuman ang mangyari, nandoon ang batayan ng kaligtasan. Mayaman ka man o dukha, pagka hindi ka nagsisi, ikaw, mga kapatid, ay impyerno ang labas mo. Pero mayaman ka man o dukha, pag ikaw ay nagsisi, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Iyon ang batayan ng kaligtasan. Ngayon, kung ang karukhaan ay may redemptive value, magpapagadukha ako. Halimbawa, may redemptive value yung sinasabi ko kanina. Ang redemptive value na ako magiging dukha, mako-convert ko ang buong Pilipinas. 100 million magpapabaptize, magsisisi. Bukas na bukas, magpapakadukha ako. Pagbibili ko ang lahat ng pinagkatiwalang pagpapala ng Ama sa aking ginagamit ko sa Kingdom Nation ngayon. Bukas na bukas, magpapakadukha ako, basta magpapabaptize kayong lahat. Pero dukha na ako, wala pang nagsisi sa inyo. Ano ang kabuluhan nun? Walang kabuluhan yon. Kung yan ay may value, ang karukhaan may value, may value sa inyong paglilingkod o sa inyong religion, bakit pa ang gobyerno inaaway niyang poverty? Kayo rin, ganun din. Bakit kayo nagtatrabaho upang maalis kayo sa karukhaang yan? Kung yan ay kalooban ng Ama sa atin, bakit kayo ay ibig pang kumita? Kung ang karukhaan, mga kapatid, siyang batayan ng kaligtasan, ako ang magpapakadukhang lalong-lalo na dukha pa ako sa daga. Pobre pa ako sa daga. Kung yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Walang tatalo sa akin sa karukhaan. Ganon din ang batayan sa mga ribulto. Kung ang ribulto na gagawin nating nililok na larawan ay siyang makapagliligtas, ang akin sigurong larawan ang pinakataas. Gagawin ko dito sa Glory Mountain. Nasa Manila pa kayo, nakikita ninyo. Skyscraper siguro yung ribultong gagawin ko, di ba? Kung karukhaan ng batayan ng kaligtasan, ako na yung magpapakadukhang dukha pa ako sa daga. Siguro ang tatabunan ko yung mga private parts ko na lang para sabihin kong ako yung pinakadukha. Tingnan ninyo, wala na akong damit na tira. Pati brief ko, sira na ang banda dito sa likod. Wala, ang harap na lang ang may tabon. Kahit itong harap, kundi ko mag-iingat, mawawala na rin ito. Kung yan ang batayan ng kaligtasan, di yun ang gagawin ko. Pero hindi yon ang sinabi ng Ama sa atin.
Kaya mali ang sinasabing ako'y nagpapayaman sa aking sarili, ako'y naririto, tapos hindi kalooban ng Diyos ang aking pagiging masagana. Hindi po mga kapatid, ang aking sinusunod, kalooban ng ating dakilang Ama. Kung anong kalooban ng Ama, siyang aking gagawin. Bakit nung ako'y 5 taon sa bundok na ito, walang nagsabi sa akin, bakit ganyan ang pamumuhay mo? Bakit saging na lang ang kinakain mo? Kung tinanong pa ninyo ako ng mga panahong yun, sasabihin kong kalooban ng Ama. Ngayon, tatanungin ninyo ako, bakit ganito yung buhay mo? Masagana, pinagpala sa lahat ng bagay, kalooban ng Ama. Si Job, ganon din ang kanyang buhay. Kalooban ng Ama, kinuha lahat. Sinabi niya, kalooban ng Amang matutupad. Binalik sa kanya ng doble, kalooban din ng Ama. Ang Amang siyang kumukuha, ang Ama ang siyang nagbibigay. Yan mga kapatid, dapat nating tandaan sa ating pamumuhay tulad ng sinabi niya sa pangatlong Juan 1:2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Yan package of blessing. Hindi lang isa, kundi lahat-lahat naririyan na. Tulad ng sinabi niyang una, sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. Guminhawa ka, thou mayest prosper in all things. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Guminhawa, ang ibig sabihin, mawala ka sa karukaan. Ang karukaan yung, hindi mo alam kung saan ka kakain ngayon. Ang guminhawa, ang ibig sabihin, lahat ng kailangan mo naririyan. Bumuti ang iyong katawan, o yung maganda yung pangangatawan natin, healthy tayo, kalooban ng Diyos yun, healing, gaya ng pagginawa ng iyong kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa, nagsisi ka. Marami kang bigas, anak ka pa ng Diyos, nakapagsisi ka pa, maganda pa yung pangangatawan mo, kalooban ng Diyos, nasa sa akin pong lahat yan sa mga sandaling ito. O tingnan naman ninyong sinabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 10, versikulo 19, ang kapistahan ay ginagawa sa kapagpapatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Kung makikita mo dito, kasulatan ito, kung materialistic kayo, sasabihin ninyong, bakit hindi Diyos ang sumasagot sa lahat ng mga bagay? Bakit ba nung nanalangin ka sa Amang nasa langit, bumababa siya at siya mismo personally ang sumagot sa iyo? May ginamit ang Diyos ng mga pamamaraan, sirkumstansya, sitwasyon o tao na ang resulta, nagkaroon ka ng pera. At ang perang yon, ginamit mo para isolve ang maging solusyon ng problema mo. So, itong banal na kasulatan dito, hindi nagsasabing ang Diyos ang sumasagot sa lahat ng bagay. Sinabi niya, salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ginagamit ng Diyos ang salapi sa sanlibutan ito upang para sa atin ay sagutin ang lahat ng bagay. So, anong opposite niyan? Kung wala kang pera, wala kang sagot. Hindi ka masasagot ng Ama. Halimbawa ngayon, Ama, bigyan po ako yung pagpapala para mabayaran ko lahat ng mga utang ko. Wala naman dumating na pera. Yung utang mo, problema pa rin. Ama, pagpalain niyo ko para makakain lahat ng mga anak ko. Walang dumating na pagpapala. Ang lahat ng anak mo, gutom pa rin dahil wala kang pera. Pero, binuhusan ka ng pera ng Ama. Ang ibig sabihin, sige, bayaran mong utang mo. Sige, bilhin mo lahat ng pagkain para sa pamilya mo. Sige, paaralin mo yung mga anak mo. Sige, bumili ka ng magandang damit. Sige, pumunta ka doon at pumunta dito. Sige, suportahan mo ang KLC mo. Di pera ang sumasagot sa lahat ng bagay, galing sa Ama yon, mga kapatid. So, ang kasaganaan ay kalooban ng Ama. Pagka tayo'y pinagpala, kalooban niya yon. Pero, hindi natin masasabing, doon na lang tayo, ang atin dito, kung ano ang kalooban ng Ama. Kaya, marunong tayong mamuhay sa karukaan, kung yon ang kalooban ng Amang tulad ng ginawa niya sa akin, 5 taon ako sa bundok na ito, kumain ng saging, kalooban ng Ama, karukaan yon. Pinatira ko dun sa mga bilaan sa kitbog ng 1 taon, kumakain lamang kami ng kamuti, kalooban ng Ama yun. Kaya, sinusunod ko kalooban ng Ama. Ngayon naman, ibinaling niya ang aking paglilingkod, ginawang ganito,
kalooban din ng Ama ang aking sinusunod, mga kapatid. Kalooban ba ng Amang naririto ako at ako'y pinagpapala sa lahat ng bagay? Nagkakapagbayad ako ng Globecast World TV, naririnig ako at nakikita sa buong sanlibutan. Kung walang perang yung pinagkaloob sa akin, hindi kalooban ng Ama yun. Pero dahil ako'y pinagkalooban niya, yan ay kanyang kalooban. Galing sa kanya yan. Kalooban ba ng Amang ako'y may private jet? Kalooban. Dahil nanalangin lang naman ako. Ama, bigyan mo na ako sariling aeroplano ko para mabilis naman ang pagtatravel ko. O ngayon, sinagot niya ako, binigyan niya perang pambili niyan. Kasagutan ng Ama yun. Kung ayaw ng Ama yun, hindi niya kalooban, hindi niya ako bibigyan ng perang pambili nun. Kina ninyo. So lahat ng mga nangyayari ngayon sa bansang kaarya ng Ama ay kalooban niyang lahat. So simple lang ang sagot diyan, mga kapatid. Kalooban ng Ama ang ating sinusunod. Anumang sitwasyon ng ating pamumuhay. Purihin siya. Pangalawang tanong. Pangalawang katanungan po, Pastor, bakit po naghihirap ang tao? Saan po ba ito nagpasimula, Pastor? Paano po ba makakahulagpos mula sa sumpang ito? Yan ay nagpasimula pa sa yung pagkagawa natin, mula pa kay Adan at kay Eva. Alam naman ninyo kung paano nilinlang ng demonyo ni Satanas, ni Lucifer, ang tao nung siya ay binisita. Inosente siya, pagkatapos binuksan ng kanyang diwa doon sa paglapastangan o sa pagsuway sa kalooban ng ating dakilang Ama. At sa pagsuway na yon, pumasok ang serpensi doon, binihin ang ahas, at pagkatapos, pumasok na rin ang sumpa. Ano yung mga sumpa nating mababasa dyan? Na yung pinagmulan sa lahat ng kasalanan ginawa na minana natin. Ang kasalanan yon ay ang pagtupad sa sariling kalooban. Anong kasalanan doon? Ang tao naging Diyos sa sarili niya. Na ngayon, ginagawa niya ang mabuti at masama nang ayon sa kanyang sariling pag-iisip. Wala na yung kinalimutan na niya Diyos, hindi na niya hinintay. Ano bang masama at mabuti ayon sa Diyos? Hindi na alam ng tao yun kasi pinalayas na siya sa hardin ng Eden. Kaya hindi na siya nakarinig sa boses ng Diyos. Pero ang narinig na lang niya bago siya umalis ay yung sumpa na ipinronounce ng Diyos sa kanya. Ito, basahin po natin, Genesis Kapitulo 3, 16 hanggang 19. Opo, Pastor, sa Genesis 3, 16 hanggang 19. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Napakaliwanag ng sinabi dito sa Genesis Kapitulo 3, 16 hanggang 19. Ang huling narinig na boses mula sa ating dakilang Ama ng tao ay itong sinabi na binasa natin kanina. Ang babae may sumpa rin, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuod ang iyong kalooban at siya'y papapanginoon sa iyo. And di ba ito'y sumpa, mga kapatid? Kaya yung panganganak para sa akin, nakita ko yan sa sinabi ng Ama. Kaya maraming kahirapang dinaranas ang babae. Nasa sumpa siya. Ngayon, kay Adan naman, ito naman yung sinabi kay Adan. Sapagkat dininig mong tinig ng iyong asawa, kumain ka ng bunga ng punong kahoy, na aking iniutos sa iyong huwag kang kakain niyon, sinabi niya, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ito na, mga kapatid, no? Kaya kung tatamad-tamad ka sa sanlibutan ito, ay hindi ka kakain. Talagang ikaw ay malulublob sa karukan dahil
ang lupa ay sinumpa ng dahil sa paglapastangan ng tao o sa pagsuway ng tao. At isisibol sa iyo ay ang mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Kita ninyo, pagka pinabayaan ninyo yan, yung lupa hindi magkakabunga yan ng kagad-agad, may santol kahit hindi mo aalagaan. Kailangan magpapagal ka, kailangan magpapapawis ka, kailangan talagang aalagaan mo. O, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Tingnan mo ang sumpang yon, mga kapatid. Dito ang kahirapan nagmumula. Sa pasimula walang ganyan walang kahirapan. Ang tao, basta lang susunod sa kalooban ng Ama, ay kakain siya. At ang lahat ng mga pananim na yan, mapapasa kanya na walang pagod, hindi siya magpapapawis. So, itong karukhaan, bakit naghihirap ang tao sa ngayon? Sapagkat under siya sa sumpa. Gusto po ba ninyong maalis sa sumpa? Bumalik tayo sa kalooban ng ating dakilang Ama. Sa pamamagitan ng pagsisisi, susuko tayo tulad ng ginawa ko, tapos ako inyong modelo at example, babalik kayo ngayon sa kalooban ng ating Ama at sasabihin ninyong, mula ngayon na hindi na po ang kalooban ko ang susundin ko kundi sa iyo. Ngayon, ipapasok ka sa bansang Karian. Ito yung bagong langit at ang bagong lupa. Dito sa bagong lupa, hindi na tayo dapat na ganito ang pamumuhay upang tayo kumain, upang tayo ay magpagal na under pa rin sa sumpa na naghihirap, pinag-aawayan kung ano makakain. Hindi na po. Ngayon, makikita ninyo yan pagka kayo bumalik sa kalooban ng ating dakilang Ama na ang lahat ng bagay ay kanyang ipapatong bilang isang pagpapala na. Sapagkat kung may sumpa, meron ding pagpapala. Pero merong mga proseso ang pagpapalang yan na kung ating titingnan ay meron ng kalooban ang Amang ginawa para dito na may kaugnayan sa kaligtasan natin. Sa pagpapala at sumpa, meron ding kaugnayan. Ito ang mababasa natin sa Malakias, Kapitulo 3, 8 hanggang 10. Ganitong sinasabi. Opo, Pastor. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. Sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na wala ng silid na kalalagyan. Makita natin dito, isang proseso ng pagkawala sa sumpang yan ay ang pagbibigay ng ating ikapo. Kaya't sinabi niya, kaya't kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. So, sarap ng Ama, kung pinansya lang pinag-uusapan o material na mga bagay pinag-uusapan upang tayo sumagana, aalis tayo sa sumpa. Anong gagawin natin? May kaugnayan sa ating mga pagbibigay ng ikapo, ng mga handog, ng sacrificial offerings. Kaya dito sa kingdom, napakarami ng mga givings na yan. Sacrificial ang iba, tithes and offering. Ito ba'y kalooban ng Amang kung gagawin natin, lalo tayong magiging dukha? Hindi, mga kapatid, yan ang susi ng pagpapala natin. Susi ng pagpapala na maaalis tayo doon sa sumpang sinabi niya ang lupa ay isinumpa ng dahil sa iyo. Isang proseso na dapat nating sundin upang malaman natin na ang kanyang kalooban pala ay ang sundin ang kanyang mga sinabi, inutos, at ito na nga yung buod ng kingdom ministry ng anak. So, ang unang hakbang sa pagpapala, number 1 ay ang pagsisisi. Balik tayo sa kalooban ng Ama na siya lamang ating susundin. Kung tayo nagsisi at sumunod sa kalooban ng Ama, tayo'y bibigyan ng pagpapala. Sinabi niya sa Mateo 6:33, basahin natin, ito ang sinasabi. Opo, Pastor, sa Mateo 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Paano natin mahahanap ang kanyang
kaharian at ang kanyang katwiran. Sinabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Pumarito nawa ang iyong kaharian, gawin ang iyong kalooban sa langit, ganun din dito sa lupa, ganun din sa nangyayari sa langit. O paano natin makikita ang kanyang kaharian? Gawin ang kanyang kalooban. Paano natin gawin ang kanyang kalooban? Magsisimuna tayo, titapon ang ating sariling kalooban at sumuko tayo sa kanyang kalooban at sasabihin, mula ngayon, ang iyon ng kalooban Ama ang aking susundin. Pagka yan ay ginawa mo, nakakita ka na sa kaharian at ang katwiran niya ang iyong nasusunod. Nakita mo na rin ang kanyang katwiran. Pagkatapos niyan, pagpapala na. Lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag na sa iyo. Purihin ang dakilang Ama sa mga kasagutang ito na alam kong nakapagpaliwanag sa inyo. Pangatlong tanong po, Pastor. Itinuro niyo po ang pagbibigay ng ikapu ay ang susi ng pagpapala. Maari po ba ninyong ipaliwanag ang tungkol sa tithes and offering, Pastor? Hindi po kasi ito itinuturo sa ibang mga simbahan dahil ito po ay sa kapanahunan lamang daw po ng kautusan. Ngayon, makikita natin mga kapatid sa mga tanong na yan, tanong din ng pangkaraniwang tanong ng iba rin. Ang una natin dapat malaman, ang susi ng sumpa. Ang susi ng pagsumpa ay ang pagsuway. Ngayon, ang susi ng pagpapala ay ang pagsisisi. Ano yung pagsisisi? Bumalik tayo sa kanyang kalooban. So, kasama na sa susi na yan ay ang espiritu ng pagsusunod. Sapagat pagkatapos mong nagsisi, hindi ka nasusunod sa kalooban mo. Ang kalooban niya susundin mo. Born again in the spirit of obedience to the Father's will ka na. Ipinanganak ka na sa espiritu ng pagsusunod sa ating dakilang Ama. Ang ibibigay naman sa iyo ay ang susi ng pagpapala. Obedience naman. So, pagsisisi, pagkatapos ang pagsusunod, yan ang susi ng pagpapala na ipagkakaloob ng Ama sa iyo. So sa pamamagitan nito, makikita mo na ang ikapu na utos ng Malakias 3:10 ay kalooban ng Ama. Huwag mong sabihing Old Testament yan. Kasi ang mga pagpapala ng Ama, walang Old and New Testament. Yan ay current lahat sa mga panahong ito. Na pag sinunod mo, yan ay matutupad sa buhay mo. So, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapu ng mga handog sa Panginoon natin Diyos na Ama, tayo ay muling makakatanggap ng masagana at maunlad na pamumuhay. Ano ba yung ikapu, mga kapatid? Ang ikapu ay 10 bahagi ng pagpapala na tatanggap mo. Ipinasya na ito ng Ama. Ito ay nararapat sa Kanya. Ito ay pag-aari niya. So, huwag mo nang galawin yon. Nakapagpasya ng Amang, iyon ay ibigay mo. Kaya't huwag mo nang nakawin yon. Pag hindi mo binigay yon, sapagat sa Kanya yon, ituturing kang isang magnanakaw. Levitico, Kapitulo 27, versikulo 30, ganitong sinasabi, at lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Lahat, mga kapatid, ng iyong inaani, lahat ng iyong ibinubunga, lahat ng pagpapalang dumarating sa iyo, ay 10 bahagi niyan. Itinalaga na ng Panginoon na sa Kanya yon. So, ikapu, ang tanging bagay sa banal na kasulatan na mayroong kinalaman sa sumpa at mayroong kinalaman sa pagpapala. Pagsuway, susi ng sumpa. Pagsusunod, susi ng pagpapala. Makikita natin ito sa Deuteronomio, Kapitulo 28, 1 hanggang 14. Pagkatapos yung 15 naman pababa, yun naman ang susi ng sumpa. Ito namang Deuteronomio 28, 1 hanggang 14, susi ng pagpapala. Kung ikaw, sinabi niya, ay susunod sa mga bagay na ito, pagpapalain ka saan ka man pumunta, ano man ang gawin mo, ano man ang patungan ng kamay mo. Ikaw naman ay susumpain kung ikaw ay susuway. Nakalista po, napakarami po niyan, no? Yung lahat ng pagpapala, yung lahat ng sumpa, naririyang lahat. Pwede nating basahin yon sa susunod nating pag-aaral. Pero sa ngayon, ilista na lamang ninyo. Buong kapitulo ng Deuteronomio 28. Babahagianan po natin yon. From chapter 28, from verses 1 to 14, susi yan ng pagpapala.
pagsusunod lahat. Yun ang pagpapalang nakalistang ibibigay sa iyo. From 15 naman hanggang katapusan ng Deuteronomy 28, yan naman ay mga sumpa na kung iyong susuwayin ang kanyang sinabi, ganun nga ang mangyayari sa iyo. Kung tayo ay susunod lamang, ang mga susing ito ay matatagpuan natin at tayo ay pagpapalain ng ating dakilang Ama sa pamamagitan ng pagsusunod na yan. So yan ang susi mga kapatid ng mga pagpapalang yan. Pagkatapos ito, meron pang tinatawag na handog mula sa puso natin. Ano ang handog? Ang handog ay kinukuha sa natitirang 90% pagkatapos tayo nakapagbigay na ng 10% na pagpapalang iyong tinanggap, nasa iyo na kung gaano kalaki o kaliit ang iyong ibibigay dahil iyon ay para sa iyo talaga. Ito ang magiging basihan ng pagpapalang iyong tatanggapin. Maliit ang ibinigay mo sa handog mo, sabi ng banal na kasulatan, kung anong sukat na yung pinanukat, siya ring sukat na isusukat sa iyo. Lucas Kapitulo 6, versikulo 38, ito naman ang sinasabi. Basahin natin. Opo, Pastor, sa Lucas 6, versikulo 38. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Mangagbigay kayo, sinabi niya, at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay bibigay nila sa iyong kandungan. Sapagkat sa panukat na iyong isukat, doon kayo muling susukatin. Ang Ama ang nagsabi nito. Kaya kung ano yung sinabi niya, siyang mangyayari. So, yung handog na sinasabi riyan mula sa puso mo, ikaw nang magdedetermine kung ano ang kalaki o kaliit ng iyong tatanggaping pagpapala. Ang panukat doon ay yung ibibigay mo rin. Sinabi niya, kasi sa sukat na yung ipanunukat sa pagbibigay, ganun din ang sukat na isusukat sa iyong pagtanggap. Ito yung mga batayan, mga spiritual laws ng mga pagpapala o ng sumpa. Pipili tayo ngayon kung saan tayo. Tayong mga kingdom citizens, nakapili na sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Next. May specific place po ba kung saan dapat ibigay ang tithes and offering? Merong specific place kung saan natin dapat ibigay ang ating pagpapalag ikapo. Sa New Testament, sa Old Testament, pagka saan ang Jerusalem, doon mo ibibigay ang iyong ikapo. Ngayon, dahil pinace out ang Old Jerusalem, sapagkat yan ng dating asawang salawahan, iniwan na yan, kaya naghanap siya ng isang bagong Jerusalem. Ngayon, sa kanyang paghanap ng bagong Jerusalem, natagpuan na ba niya? Natagpuan na niya. Kaya nagkaroon na nga ng anak ang bagong Jerusalem. Ako yun. Ang nanay ko ang bagong Jerusalem. Doon ibibigay ang lahat ng mga ikapo o pagpapala. Kung saan ngayon ang bagong Jerusalem, nandoon ang templo na wala iba kundi ang kanyang anak, doon mo ibibigay ang iyong ikapo. So, iniutos ng Ama na ating dalhin ang ating may ikapo sa kanyang tahanan, sa kanyang tinatawag na kanyang kamalig. Anong tahanan ng Ama ngayon? Hindi na building, hindi na relihiyon, denominasyon. Ang tahanan niya ang kanyang anak. So kung nasaan ang anak, naroon ang bago niyang Jerusalem, sapagkat ang bagong Jerusalem, nanay ng kanyang anak yan, na sa Espiritu. Yun din ang tahanan ng ating dakilang Ama, yung templo, yung katawan ng anak. Kung saan yon, doon mo ipagkaloob ang iyong mga ikapo at mga handog. Basahin natin sa Deuteronomio 22:5, 11:13 hanggang 14. Opo, Pastor, sa Deuteronomio 12:5. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatuwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Versikulo 11, Pastor. Ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng aking iniuutos sa inyo. Ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na itataas ng inyong kamay, at ang lahat ng inyong piliing panata na inyong ipinanata sa Panginoon. Versikulo 13, Pastor. Mag-ingat ka na huwag mong ihahandog ang iyong handog na susunugin sa alinmang dakong iyong makikita.
kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon sa isa sa iyong mga lipi, ay doon mo ihahandog ang iyong mga handog na susunugin at doon mo gagawin ang lahat na aking iniuutos sa iyo. Maliwanag yan, mga kapatid. Meron talagang specific place. Tulad na sinabi ko, Old Testament sa Jerusalem. Ngayon, sa New Testament, katuparan, bagong Jerusalem. Dahil ang Old Jerusalem, iniwan na yon. So kung saan ang pinili niyang syudad, wala siyang napiling syudad na secular eh. Oh, walang napili. Kahit Davao, secular city yan. Bakit dito ginawa yung bagong Jerusalem? Hindi naman secular na city ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem ay tahanan o syudad ng mga anak na piniling maging kingdom citizens. Kung saan ang anak niya nandoon ang bagong Jerusalem. So, ito yung kanyang pinili ngayon. Nasa lugar na ito. Nasa syudad na ito na secular ng Davao, na kung secular ka lang, makikita mo puro lang secular na syudad. Pero para sa mga espiritual, meron na silang bagong Jerusalem. Kung nasa saan ang anak, iyon ang bagong Jerusalem. Sabi niya, huwag kang maghandog kung saan-saan lang, kundi sa pinili ng iyong ama na kung saan doon tatahan ang kanyang pangalan. Saan nakatahan ang pangalan niya? Sa kanyang anak, sapagkat yan ang kanyang templo. Doon mo ibigay ang iyong ikapo. Last. Panghuling tanong po, Pastor, ano pong uri ng pagpapala ang ibubuhos ng Ama para sa mga tapat sa Kanya? Ang mga pagpapalang ibibigay ng Ama ay walang sukat sa mga nagmamahal sa Kanya. Sapagkat ito naman ang Kanyang itinalaga mula't mula pa, kung di lang nagkasalang tao. Lahat ng pagpapalang ito, tatanggapin natin na walang humpay. Pero ngayon, tingnan ninyo, nang ayon sa attitude ng tao, nang ayon sa pag-uugali, karakter ng tao, lalo na pa-open on ang kanyang pagsunod, pagsuway, o kaya siya ang nag-i-interpret ng mabuti o masama ng ayon sa kanya, kaya siya naging Diyos sa sarili niya, kaya napakahirap ng buhay ng tao. Ngayon, pag bumalik ka sa kanyang kalooban, walang sukat ang pagpapala na nakalaan para sa iyo. Kung minsan nga, ikaw na nga papipiliin kung ano ang gusto mo. O, Lucas, Kapitulo 6:38, yung binasa natin kanina, na ang kanyang ibibigay, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ibibigay ng Diyos sa taong kanyang pinagpala. Ang 1 Kapitulo 10, versikulo 10 naman sinasabi, hindi po maparitong magnanakaw, kundi magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hindi niya sinabing karukhaan nito. Magbibigay siya ng buhay, buhay na may kasaganaan pa nga ang kanyang ipinangako. So, ngayon, ibubuhos ng Ama lahat ng mga pagpapala ayon sa pagpangailangan ng kanyang mga anak na babae at lalaki at para sa ikalalago ng kanyang gawain. Ipagkakaloob lamang niya ito sa mga taong nararapat na kanyang pagpalain. Tingnan ninyo ang Mateo 6:19-20, etong sinasabi, huwag kayong mga tipon ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ano ang kayamanan sa langit na kanyang sinasabi rito? Unang-una, ang kayamanang ito ay espiritual. Mga salita niya, mana ng kapahayagang. Tatanggapin natin sapagkat tayo ang tahanan niya, ipapanahan niyang lahat sa atin ito. Na pagka nauna natin ang espiritual na mga bagay, kayamanan sa langit muna. Sinabi niya, lahat ng kailangan natin sa mundong ito, kanyang ipagkakaloob. Sino pong modelo ninyo sa bagay na ito? Ako yung modelo ninyo sa bagay nito. Nakikita ninyo lahat ng kailangan ko. Iniisip ko lang pinagkakaloob na ng Ama. Sapagkat itong lahat may kaugnayan sa kanyang dakilang gawain kung paano pagpapaunlad nito. Ito na example ng isang anak na tulad ko. Kung kayo magiging anak na katulad ko, focus natin ay yung spiritual business na rin ng Amang narito sa lupa. Aalagaan natin to, susundin natin ang kanyang kalooban, ipalalaganap natin ang kanyang katwiran sa buong sanlibutan. Wala nang tatalo pa sa mga bagay na yan. Ang Ama, buhos na buhos ang pagpapala niya sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa, tulad ng ginagawa niya sa bansang kaharian sa mga sandaling ito. Kaya, kalooban ng Ama ang kasaganaan,
para doon sa mga nagsisi, para doon sa mga pumasok sa kanyang covenant na ang kanyang kalooban lamang ang susundin, para doon sa mga lumago na naging mga anak ng Diyos na hindi nanatiling mga bata, kundi sila'y lumago, at para sa mga tinanghal na mga sons and daughters na pagkakatiwalaan sa kanyang pamamahala ng kanyang espiritual na gawain o business dito sa lupa. Ang pagpapala, ibubuhos sa kanila na walang humpay. Salamat po sa ating pag-aaral sa araw na ito. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Ama hanggang sa susunod nating pagkikita. Amen.